Ama namin Diyos, Diyos ko na bang makapangyarihan sa lahat. Muli sa oras na ito kami, ang bawat sa amin nagpapasalamat sa pagkatunay nga na ikaw, Panginoon Diyos, na mula sa pag-alis namin sa tahanan hanggang sa makarating dito sa bahay-sambahan na tanging ang aming mga puso ang nais na ikaw ay papurihan at sambahin. Ito po'y labis namin pinagpapasalamat sapagkat ang aming sinasamba tunay Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, sapagkat ikaw ang Panginoon Diyos nararapat sambahin, itaas ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng mga awit na makalangit, Ama. Sa oras na ito, ang aming mga puso, kung ano man po ang mga kabagabagan, hinihiling namin sa iyo, Ama, alisin niyo po, bagkus ikaw maghari sa aming mga puso, upang ang mga salita mo na marinig namin sa oras na ito ay aming may isa pamumuhay sa hanggang sa amin paglabas sa bahay-sambahan, Ama. Aming di pong lalapit sa iyo, Ama, mga kapatid namin sa pananampalataya na sila pa lamang ay tutungo dito, Ama. Hinihiling namin sa iyo, Ama, na tulad ng pag-iingat niyo sa amin, nawa ganun din po sila, ingatan niyo rin po, Ama. Upang sila po ay kasama namin magsiawit, mag-awitan ng awitin makalangit at makapanginig ng mga salita mo na kung paano ito nagsilbing kalakasan espiritual na pananampalataya. Sa umagang ito, nais po namin na sa umagang ito, ang bawat sa amin ay magkaroon ng kagalakan, papuri sa iyong dakilang pangalan sapagkat napakabuti mo. Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamat, pinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa Mateo 18:20, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kalagitnaan nila. Isigaw nga po natin, sama-sama! Sama-sama! Amen. Ngayon po, sama-sama natin itaas ang kanyang pangalan na may kagalakan at may pananampalataya. Sama-sama po tayong umidak at magpuri. Sama-sama po tayong magpasalamat sa kanyang kabutihan. Sama-sama tayong sumamba dahil tunay po na andito ang presensya ng Panginoon. Amen. Sama-sama! Sama-sama! Oo, kaya ng pagmasdan tayo nakaawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At kung ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, mamagay ng kamay. Sama-sama! Sama-sama! Okay na naman basta. Okay ka na papasal, tayo nakaawitan. Kamataan sa pag-ibig niya, sadyang mataan. Sama-sama nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-sama! Sama-sama! Okay, gandang pamasal, tayo nakaawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. Ako ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-sama nagpupuri! Basta
joy comes from being in Jesus' presence. May mabigat mo bang nararamdaman? Dahil sa presensya ng Diyos, may kapayapaan. May tunay na kagalakan. Kahit anong pagsubok, alam natin kasama natin siya. Amen. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay mo. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihahampi. Ang awit ko ay iyong bigin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihahampi. Ang awit ko iyong bigin. Langit! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang! Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahampi. Ang awit ko iyong bigin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. It is true that no one compares to our Lord. Tama po ba? At walang ibang karapat-dapat sa ating pagsamba kundi ang ating Diyos. Let's reflect to ourselves po kung sino ang pinakarapat-dapat sa puso natin. Kasi po kung minsan, di ba, inuuna natin yung ibang bagay. Kung trabaho man yan, problema, o yung mga pangarap po natin. Pero ngayong sandali po, ibalik po natin ang lahat para sa Diyos. Pagtuloy po tayo umamin.
Bago araw na binigay niyo po sa amin, Lord, upang mabuhay po, Lord, at sambahin ka, Lord. Kami po ngayon nagsama-sama nagpupuri para sa iyo, Lord. Lahat po ng inangit po namin ay para lamang sa iyo. Lord, maraming salamat po sa bawat isang narito, Lord, sa pag-iingat na ibinigay niyo sa bawat isa, Lord. Ngayon po kami po nagkatipon-tipon po upang mag-aaral ng iyong salita, Lord. Kayo po magbukas po ng puso't isipan po namin upang mas unawaan po namin. Kayo pong patuloy na kumabay sa bawat isa, Lord. Katulad po sa mga papunta pa lang po sa lugar na ito, Lord. Kayo pong patuloy na magbigay ng wisdom and knowledge sa bawat isa, Lord. Yan lang po ang kasama talangin sa matamis sa mga Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Muli po sa umagang ito ay tayo po ay dadako sa banal na hapunan. Habang hawak-hawak po natin ang ating awang sarong, tingnan po natin ang ating sarili. Sapagkat kung ano po yung ating nakikita na example dito sa screen, na kung paano siya ay dinuli, dinampot, sinampal, pinarusahan, pinalo, at ipinako sa cross. Nasa kabila ng lahat ng ito ay siya ay walang kasalanan. Na dapat ang tumanggap nito ay ikaw, ako. Subalit ayon sa kanyang dakilang pag-ibig, ang lahat ng ito ay inako niya. Alang-alang sa bawat sa atin. Alang-alang sa kaligtasan. Nais ko pong basahin dito sa Marcos chapter 14 verse 11 hanggang sa mga sumusunod. Sa
Samantalang sila ay nagsipaupo at nagsikain, sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang isa sa inyo na kasalo ko, na kumain ay ipagkaluluwa ko. Sila ay nagpasimulang namanglaw at isa-isang nagsabi sa kanya, ako baga? At sinabi niya sa kanila, isa nga sa 12 yaon ang sumabay sa akin, ang sumausaw sa pinggan, sapagkat papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat sa aba ni yaon ng tao nagkanulo sa anak ng tao ay mabuti pa sa taong yun ang hindi na siya ay panganak. Muli po tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umaga. Napakadakila mo, Ama. Napakabuti mo, Ama. Sapagkat kami ay hindi karapat-dapat sa iyong pananampalataya. Kami ay hindi karapat-dapat sa iyong dakilang pag-ibig. Subalit, ikaw ay tapat. Dakila at kailanman hindi nagbabago ang iyong mga salita. Nang iyong pag-ibig sa amin ay magpakailanman. Aming ipinapasalamat ang kabutihan mo, Ama. Sapagkat ang kabutihan mo ito'y naging daan upang ang bawat sa amin ay magkaroon ng isang panampalatayang tapat na tanging ikaw ang sambahin at pupurihin sa iyong dakilang pangalan. Sapagkat ikaw lamang ang tanging Diyos na kapagliligtas. Kaya lubusan ko na yung pagpapasalamat. Sa oras na ito, ang bawat sa amin, kami po ay makasalanan. Inihingi po namin ang kapatawaran, ang aming mga kasalanan, ang aming mga labi na kami ay nakapagsalita ng pawang mapagpaimbabaw, pawang kahinumalingan. Inihingi po namin kapatawaran. Ang aming mga puso na minsan sarili na lang po namin ang aming iniisip upang mailabas po namin ang aming mga sarili sa mga makasalanan. Patawarin niyo po kami, Ama. Ang aming pong pisikal na pangangatawan, kami po ay talagang hindi karapat-dapat. Kaya hinihingi po namin ang kapatawaran, maging ang aming Espiritu, Ama, na minsan ito'y naging daan na hinahangad pa namin ng makasanlibutan. Patawarin niyo po kami sa bagay na ito. Sapagkat nais namin na sa umagang ito, kami po ay karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamat, dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Samantalang sila ay nagsikain, ay dumampot siya ng tinapay, at ng kanyang mapagpala ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At sinabi, inyong kanin, ito ang aking katawan. Sabay-sabay po natin kanin ng tinapay. At siya ay dumampot ng isang saro. At nung siya ay makapagpasalamat, ay binigay niya sa kanila. At do'y nagsinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito'y aking dugo ng tipa na nabubuhay, nabubunod dahil sa marami. Sa katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom ng bunga ng ubat hanggang sa araw na yun na inuming kong panibago na nakasama ko kayo sa kaharian ng akin. Sabay-sabay mo natin inumin. Muli po yung sa masaganang pagpapala sa pagkabasa sa banal na salita ng ating Panginoon. Amen. God is good. And all the time, God is good. So napakabuti talaga ng ating Panginoon. Amen po ba? Nararanasan pa ba natin yun? Amen. So amen po. Ngayon po, dadako tayo sa ating pagbibigay at ibibigay naman po natin konting encouragement para sa atin bago tayo magbigay. Amen. So, alam po, every Sunday, marami nag-encourage magbigay tayo. Amen po ba? Pero dapat, hindi yun eh. Dapat nakasanayan na natin magbigay. Amen po? Dapat naka-implant na sa atin na, ay, magbigay ako sa Lord ngayon. Amen po ba? Hindi yung, antayin ko muna sila, wag ako magbigay. Amen po? So, buksan natin ating Biblia sa aklat po ng 1 John, chapter 3, verse 16 to 18.
Sabi niya dito, 1 John chapter 3 verse 16 to 18, sinasabi niya dito, this is how we know what real love is. Jesus gave His life for us. So we should give our lives for our brothers. Suppose a believer is rich enough to have all he needs, and he sees his brothers in Christ who is poor and does not have what he needs. If the believer does not help the poor brother, then the believer does not have God's love in his heart. My children, our love should not be only words and talk. Our love must be true love, and we should show the love that by what we do. So ito po yung encouragement po sa atin ngayong umaga na talaga po. Pinapakita dito ng Panginoon na sa magitan ng pag-ibig. Ano po? Anong binigay niya? Ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Ngayon naman po, ano po ang inutos sa atin? Magbigay din naman tayo. Saan po? Sa mga nangangailangan. At ito po encouragement sa atin na bilang sa Kristiyano, ano po? Ang pagbibigay natin po ay hindi po pagsasauli. Ayan po, minsan kasi sa atin, pag nabigay tayo, sinasauli namin ito kasi sa Kanya naman talaga. Hindi po yun. Ang pagbibigay po ay pagtitiwala. Amen po? Na pag nagbigay ka, pinagkatiwala mo, ipoprovide din ni Lord yung pangangailangan mo. Kasi minsan sa atin, pag nabigay na ako ng 100, pag sinauli ni Lord 200, 300, 400, hindi po. Ang bibigay ni Lord yung pangangailangan mo. Amen po? Hindi man yan money, hindi man yan, pero meron tayong mga pangangailangan. Amen po ba? Lahat po ba dito ay kompleto na? Wala nang kailangan. Lahat po tayo may pangangailangan. Pag nagbibigay tayo sa Lord, pinagkakatiwala din natin ibibigay ni Lord yung pangangailangan natin. Bakit po? Binigay niya yung sarili niya para sa iyo eh. Para po magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Paano pa kayo mga pangangailangan natin? Ang gusto lang kasi ni Lord sa ating i-develop is yung pagtitiwala natin. Sa magitan ng ating pagbibigay. Minsan po kasi pag money matters yung pinag-uusapan natin, mahirap. Kasi pinagpaguran mo yan eh. Pero ang gusto ng Panginoon, matuto ka naman magtiwala. Paano magtiwala? Mag-spare ka, magbigay ka. Minsan kasi pag walang-wala na tayo, yung 100, yung 200, offering natin, minsan, ang hirap ibigay. Kaya po, kasi pag ibinigay ko ito, wala na eh. Pero may mga example po sa Bible, kung titingnan po natin. Nung sa Genesis, nung kay Elijah, sabi niya doon, sabi nga ng balo doon sa Genesis, ano po? Konti na lang itong harina, konti na lang itong langis. Pag niluto ko na ito, kakainin na namin, pamamatay na kami. Pero ang sabi ng Elijah, unahin mo ako. Unahin mo ang Panginoon. At anong nangyari doon? Hindi po dumami yung langis, hindi po dumami yung bigas, yung harina, pero nag-consume, nanatili, hindi na-upos. May konting langis, may konting harina, araw-araw ginagawa niya, nagluluto siya ng konti para kay Elijah, at saka para sa kanya. At nakasurvive sila ng ilan po? 4 years, nakasurvive sila dahil lang sa gano'n. At ang gusto nila ng Panginoon sa atin, magtiwala tayo. Nade-develop magtitiwala natin pag nagbibigay tayo. Parati nating tandaan, siya ang unang nagbigay para sa atin. Ano pong binigay niya? Kanyang sariling buhay. Para ikaw at ako magkaroon na. Manalangin po tayo. Panginoon, kayo po ay nagpapasalamat at nagpupuri, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang inyong pinapadaan sa aming mga kamay. Salamat, Panginoon, sa mga trabaho inyong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat sa mga blessings, sa mga negosyong binigay mo po sa bawat isa na nandito, Panginoon. Nadalhin ko po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-sustain nito. Kayo po ang patuloy na mag-bless nito, Panginoon. And Lord, I pray that you're gonna bless the work of our hands. And Lord, I pray also that you are the ones who continue to provide all our needs. Ang kailangan lang namin, Panginoon, ay magtiwala sa inyo. Salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na andito kami.
handang makinig at makikinig ng inyong mga salita. I pray po, Panginoon, na kayo po ang magabay sa amin. Pagkakatiwala namin, Panginoon, lahat ng mga dala-dala namin, Panginoon. And Lord, I pray that you're gonna pour out your blessing on all of us. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen.
sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ba ay mga pinagpala? Sabihin nyo nga, pinagpala ako ng Panginoon. Sa ating tinig, parang hindi po tayo pinagpapala. Pwede po ba nating laksan? Sabihin natin, pinagpala ako ng Panginoon. At pagpapalain pa ako ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Bago po natin simulan itong mensahe mula sa ating Panginoon, tayo po muna ay tumayo at tayo po ay manalangin. Let us all pray. Lord, Heavenly Father, maraming salamat po sa iyong salita na iyong ibabahagi sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito pong pag-aaralan namin ay makatulong sa amin to transform our lives, na mag-level up kami, Panginoon, sa aming pamumuhay. Nawa, Panginoon, itong mga salita mo ay hindi lang namin matandaan, kundi most of all, ma-apply namin sa aming buhay, Panginoon. We thank you for this word in the name of Jesus. Amen. So, bago, pwede na po tayo umupo. Sorry po. So, ang ating pag-aaralan po ngayon ay pinamagatan po nating true wealth. Ayan. Sino po dito yung natagpuan na ang true wealth? Amen? May mga ilan na sa atin, ano po? Marahil nagtataka yung iba. Ano ba yung pag sinabi nating true wealth? Saan nga ba natin matatagpuan yung true wealth? Kasi sa mundong ito, maraming nauubos. Di ba ba? Nauubos ang pera, nauubos yung kayamanan. Actually, pati nga po yung tubig, nauubos na rin dito sa mundo eh. Di ba ba? And, ibig sabihin nun, lahat may limitation. Ano po? Now, basahin po natin yung Psalms 49. Verse 6 to 7. Ang sabi po dito, those who trust in their wealth and boast of their great riches, no one can redeem the life of another or give to God a ransom for them. Ngayon, meron po akong tanong sa inyo, mga kapatid. Anong yaman ang meron ka? Ito ba ay totoo? O ito ba ay peke? Sa mundong ito, maraming tao ang naglalagay ng kanilang oras, ng tiwala sa kayamanan. Marami rin tao ang naglalagay ng tiwala sa kapangyarihan. At marami rin po sa kasikatan. Naniniwala po ba tayo doon? Ang focus ng tao ngayon is wealth, fame, and glory. Di po ba? May mga taong nag-iisip na ang pera, yun yung makakapagligtas sa kanila sa mundong ito. Kaya nga po, ang focus ng tao ngayon, yumaman, yumaman, yumaman. Sa umaga, money. Sa tanghali, datong. At sa gabi, dollars. Dollars. Bakit po? Yun mo kasi ang takbo ng isip ng tao ngayon. Ang takbo ng isip ng tao ngayon, kailangan ko mag-survive. Paano yun? Kailangan ko ng maraming pera. Kaya dumarating din sa point ng buhay ng tao, binibenta nila yung sarili nila. Or yung iba naman, binibenta nila yung kaluluwa nila, kapalit ng pera. Tama po ba yun? Alam niyo po, ang sabi po dito sa Psalms 49, tinuro ng salita ng Diyos na ang kayamanan at ang yaman ng mundong ito ay walang halaga in the face of death and eternal life. Tinutukoy po dito sa Psalms 49 na kahit gaano ka kayaman, dumami man ang kayamanan mo, walang saysayan kapag ka namatay ka. Alam niyo po, bigyan ko lang po kayo ng konting background dito sa Psalms 49. Ano po? Ito pong Psalms 49, hindi po ito sinulat ni King David. Kasi po, si King David, he is known na nagsulat ng maraming Psalms. Pero this time, sa Psalms 49, hindi po siya ang nagsulat. Ang nagsulat po nito ay yung mga descendants ni Korah. At yung mga descendants ni Korah, ito po ay mga Levita. Ano po? Yung mga Levita, ito po yung mga tao, yung lahi ni Levi, na kung saan naglilingkod sa loob ng templo. Andyan yung maawit sila at yung marami pang paglilingkod. Now, sino po ba si Korah?
Si Korah po, siya po yung kilala na kung saan nanguna pagdating sa pagre-rebelde kay Moises. Na makikita po natin yan sa Numbers chapter 16. Bagaman pinarusahan po si Korah, hindi po naubos yung lahi niya. At yung lahi pa nga po niya, yung mga inapo po niya, yung pa po yung nagsulat dito sa Book of Psalms 49. Ano po? So, ito pong Psalms 49 ay hindi po sinulat ni King David, kundi yung lahi po ni Korah. Ang tanong po natin ngayong umaga, paano po ba natin malalaman kung ano yung tunay na kayamanan? Paano ba natin dapat siya tingnan, ang kayamanan? Meron po tayong 3 bagay na pag-uusapan on how we should view wealth. Number 1, keep in mind that wealth is useless in the face of death. Ang sabi po sa Psalms 49 verse 10 to 12, nakikita nga ng lahat na kahit ang marurunong ay namamatay. Ganoon din ang mga matitigas ang ulo at mga hangal. At may iwan nila sa iba ang kanilang kayamanan. Ang kanilang libingan ay magiging bahay nila magpakailanman. Doon sila mananahan. Kahit may mga lupaing nakapangalan sa kanila, kahit tanyag ang tao, hindi siya magtatagal. Mamamatay din siya katulad ng hayop. Now, let's observe this verse mga kapatid. Ano bang sinasabi ng talatang ito? Unang sinasabi po dyan, ang mayaman at may hirap, mga pantas, o kaya mga mangmang, sila ay pantay-pantay pagdating sa kayamanan. So kahit gaano ka kayaman dito sa mundong ito, o gaano ka kahirap dito sa mundo, may ngipin ka man o wala, pagdating sa kamatayan, lahat namamatay. Wala pong exception pagdating sa death. Ano po? Wala pong nakakaligtas kapag oras mo na, mamamatay ka. Yun na po yun. That's the end of the story. Kaya nga po yung iba, nakakagulat na lang ano po, na parang nakasama ko lang si brother ganito nung nakaraan, tapos ngayon wala na siya. Nakasama ko si sister nung nakaraan, kaso ngayon wala na siya. Bakit po? That's the reality of death. Wala pong nakakatakas sa kamatayan. Ano po? At pagdating sa kamatayan, walang special treatment. Bakit po? Hindi naman po yan kagaya ng parang na magre-request ka ng, pag naghulog ka ng piso sa slot, di ba? Sino po dito yung nakaabot sa mga video games? Sino po dito? Ayan. Yung may yung video games na, kaya yung computer shop na, na may slot, di ba? Yung pag naghulog ka, yung 5 piso, may extend. Hindi naman po ganun ang buhay natin eh. Pag sinabi ni Lord na kukunin na kita, kahit maghulog ka ng piso, o kaya damihan mo pa, gawin mo 50,000, hindi na mag-extend ang buhay mo. Kasi hanggang doon na lang. Ano pong ibig kong sabihin? Pagdating sa kamatayan, no special treatment. Pag oras mo na. Yun yung katotohanan. Pangalawang pinabanggit po dito sa verse na ating tinitingnan, hindi natin madadala ang ating kayamanan sa kabilang buhay. Ayan ang sabi po dito sa verse 10, yung part ng pangalawang part. At may iwan nila sa iba ang kanilang kayamanan. Hindi natin madadala ang kayamanan. Well, in fact, mga kapatid, lahat ng inipon mo dito, hindi ikaw ang makikinabang. Pag namatay ka, kala mo yung favorite mong kotse, madadala mo? Hindi. Yung favorite mong alahas, madadala mo? Hindi. Yung insurance mo na pinagkaipon-ipon, madadala mo? Hindi. Sino po ang makikinabang yan? Yung may iwan po natin. Ang malungkot, maraming mga tao, na masyadong nakafocus sa mundong ito. Maraming nakafocus na gusto ko yumaman. Wala naman pong masama magkaroon, Pero kung yun na lang yung focus mo, masama po yun. Sabi nga po, lahat ng sobra ay masama. Maraming tao nakafocus dito sa mundo without knowing na hindi nga pala nila yun madadala pagdating ng araw pag sila'y namatay. Si Henry C., isa sa mga pinakamayaman, nadala niya ba yung SM niya? Hindi po. Kasi bakit? Pagdating sa kamatayan, wala kang madadala eh. Now, pangatlong bagay na sinasabi po dito sa verse, ang tao umaasa lamang sa kanyang yaman, ngunit walang kaalaman tungkol sa Diyos
ay parang isang hayop na namamatay ng walang saysay. Bakit po? Kasi po, kung i-observe po natin ang hayop, ganito po ang buhay nila. Buhay sila, nabubuhay sila para mag-hunt, or nabubuhay sila para kainin. Ano po? Ngayon, bakit po tayo parang inahalin tulad sa hayop na walang saysay? Na kapag ang focus ng isang tao ay dito lamang sa yaman ng mundo. Kasi po, ang totoong purpose ng tao kung bakit siya nabubuhay dito ay para mabuhay, number 1, at yung isang top priority natin ay maglingkod sa Panginoon. Hindi ka nabubuhay dito para magpakayaman lang. Ang purpose kung bakit ka nabubuhay ay unang-una, paglingkuran mo ang Diyos na lumikha sa'yo. Ngayon, bakit po sinabi dito na parang parang ang isang hinalintulad ka sa hayop? Kasi yun lang ang routine ng buhay mo eh. Yumaman, then mamatay. Ganon din ang hayop. Mag-hunt, o kaya sila yung i-hunt. Nakikita niyo po yung similarity. Mga kapatid, gumising po tayo. Baka po mamaya, ultimo tayong mga Kristiyano, nakakalimutan natin na, o nga pala, ang focus ko, sa langit. Kasi taga-langit ako. Sabihin mo nga sa katabi mo, taga-langit ka ba? Kung taga-langit po tayo, dapat ang focus natin sa langit. Hindi lang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sa madaling sabi po, ang buhay ng tao ay dapat hindi lang umiikot sa material na bagay, kundi sa espiritual na aspeto rin. Dahil ang yaman sa mundo ay pansamantala. Mga kapatid, pansamantala lamang po ang yaman dito sa mundo. Ngunit, meron tayong isang tinanggap, na totoong yaman. At yun yung relasyon na meron tayo sa Panginoon. At yun ay walang hanggan. Dapat, yun ang pinangangalagaan mo. Amen? Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, ano ang pinahalagahan mo sa buhay? Ang material po ba na yaman? O ang relasyon mo sa Panginoon? Ulitin ko po ano pong mas priority mo? Yung material na bagay? O yung relationship mo kay Lord? Talaga po? Amen? Kung gano'n, ano po? Dapat yun ang focus natin mga kapatid. Relationship kay Lord. Kasi naniniwala ako na kapag inuuna mo yung relationship mo kay Lord, at dahil close ka kay Lord, hindi ka niya pababayaan. Ipoprovide niya yung pangangailangan mo. Di po ba? Kaya nga po, tandaan po natin, ang kayamanan, hindi po magliligtas sa atin mula sa kamatayan. When in fact, mga kapatid, maraming scientists and inventors ang nagtatry mag-invent kung paano ba pigilan yung death. Kaso po, wala pong makagawa because death is inevitable. Hindi mo yan matatakasan. Kaya po sabi sa Awit 49, verse 16 to 17, huwag kang mangamba kung yumayaman ng iba, at ang kanilang kayamanan ay lalo pang nadadagdagan. Dahil hindi nila ito madadala kapag sila ay namatay. Ang kanilang kayamanan ay hindi madadala sa libingan. Ano po ang sinasabi dito sa talatang ito? Una po, anuman ang ating yaman, hindi natin ito madadala sa kamatayan. Ang sabi nga po sa Job 1 verse 21, yung unang part, sabi po dyan, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad nababalik ako roon. Ano pong tinutukoy dyan? Na kung pinanganak ka, na walang-wala ka, pagdating ng araw, lahat ng meron ka, hindi mo rin madadala. Kung paano ka pinanganak, ganun ka din mamamatay. Pangalawa po, hindi dapat tayo mainggit sa mga mayayaman, sapagkat ang kanilang kayamanan ay pansamantala lamang. Baka mamaya, pag nakita mo yung kaibigan mo na umaangat sa buhay, medyo na-insecure ka, buti pa si ganito, ganyan, umaangat, samantalang ako, ito lang. Huwag po tayo mag-focus doon. Mag-focus ka sa blessing ni Lord. Iba yung, baka mamaya masyado ka naiingit
Ang matindi pala nun, wala pala siyang relationship kay Lord, tas ikaw meron. Eh di mas mayaman ka. Mas mapalad ka. Bakit ka maiinggit? Di ba? Huwag ka mag-focus sa iba, kapatid. Mag-focus ka sa kayang gawin ni Lord sa buhay mo. Amen? Pangatlo po, sa halip na ituon ang ating puso sa material na bagay, dapat tayong maghanda para sa buhay na walang hanggan. Taga saan po ba tayo, kapatid? Taga lupa lang po ba tayo? Taga langit. Ano po? I-look forward po natin yung pupuntahan natin. Huwag ka masyadong mag-invest dito. Mag-invest ka sa langit kasi taga roon ka. Di mo ba? Sino po dito yung nag-invest sa, halimbawa, dito sa San Pedro, no, nakatira? Taga Pasita, pero nag-i-invest dun sa Langgam. Wala pong ganun, di po ba? Kasi di ka naman taga Langgam eh. Taga Pasita ka eh. So, dapat, yung time mo, yung kayamanan mo, ini-invest mo dito sa titirahan mo. Ngayon, bilang isang Kristiyano, dapat, ganun ka din. Yung oras mo, yung kayamanan mo, lahat ng meron ka, kung tagalangit ka, ibigay mo kay Lord kasi taga dun ka eh. Amen po ba? Money is created to serve, not to be your master. Ang problema, marami po sa atin, ginagawang master yung pera. Paano po natin nasasabi na nagiging master natin yung pera? Tingnan niyo po yung mga asawa po natin. Pag walang pera, bad trip. Napa-bad trip. Doon pa lang po eh, di po ba? Paano mo malalaman na kung ang isang tao ay ginagawang focus niya ay pera or ginagawa niyang master yung pera? Malungkot pag walang pera. Sino po dito walang pera? Taas nga po kamay. Ako po wala akong pera eh. Pero okay lang. At least wala akong gagastusin. Di mo ba? Kasi pag marami kang pera, may problema ka. Saan mo dadalhin tong pera mo? Di mo ba? Pag wala kang pera, isipin mo na lang, okay lang yan. At least, wala kang bibilhin. Makakapagtipid ka, makakapag-diet ka. Di mo ba? Pero, mga kapatid, yun ang reality. Money is created to serve, not to be your master. Huwag mong hayaang makontrol ka ng mood dahil wala kang pera. Kahit sa aspeto ng buhay yan. Tandaan mo na si Lord. Siyempre, pag meron kang mission, si Lord may provision. Di yung konting nawalan ka lang ng yung bad trip na yung buong araw mo. Dapat hindi po ganun mga kapatid. Magbago po tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, magbago ka. Magbago ka. So, yan gawin po nating practice ito na pag wala tayong pera, smile pa din. Ano? Hindi po yung ngiting aso, yung genuine smile. Para nakaka-attract tayo ng positive. Ano po? And tandaan po natin, kung wala man ngayon, may darating. Kasi si Lord ang provider mo. Amen? Pangalawang bagay about true wealth. Keep in mind that true wealth is eternal. So ito palang true wealth na tinutukoy dito, hindi lang pala ito pang lupa. Ito pala yung eternal. Pag sinabi natin eternal, walang hanggan. Ano po? Sabi sa Matthew 6 verse 19 to 20, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. Verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Tagalogin po natin, ano po? Ang sabi sa Tagalog, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y may naninirang tanga at kalawang. At dito'y may mga magnanakaw na naguhukay at nagsisipagnakaw, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Saan daw po natin dapat i-store yung pera natin? Sa langit. Dahil wala po doong at amen. Opo. Wala pong magnanakaw doon. Sino na po dito ang naka-experience manakawan? Di ba po ang sakit sa kalooban? Oo. Yung madukutan ka ng cellphone, sakit nun.
Pero mo, brand new yung cellphone mo, tapos nadukutan ka. O kaya naman, nadukutan ka ng wallet. Di po ba? Mas mahirap po yun pag nadukutan ng asawa. Pero ano pong ibig ko sabihin? Mga kapatid, kung masakit, manakawan, at nakakapanghinayang, pag kay Lord mo yan binigay, hindi yan masakit. Kasi bakit? Alam mo sa langit ka nagbibigay eh. And pag nag-i-invest ka sa langit, ibabalik sa'yo ni Lord yan. Di po ba? Ibabalik sa'yo, matuto ka lang maghintay. Hindi yung kung nagtanim ka ngayon eh, aani ka na agad. Hindi po ganun. Lahat mayroong proseso. Pero ito ang tiyak. Ang tiyak, kapag ka in-invest mo yan sa langit, magkakaroon ka. Kesa manakaw po yan. Ano pong gusto nyo? Nakawin po yan o ibigay na lang kay Lord? Bigay na lang kay Lord. At ipoprovide ni Lord yan, pabalik sa'yo. Ano ang tunay na kayamanan? Ang tunay na kayamanan ay ang buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ano ang tunay na kayamanan? Ang relasyon natin sa Diyos. Dapat mas pinahalagahan po natin yon kaysa sa kayamanan dito sa mundo. Sabi po dyan, mas pahalagahan mo yung heavenly wealth kaysa dito sa earthly wealth, na kung saan dito sa mundo nauubos, pero yung kayamanan sa langit hindi nauubos. Amen? Pangatlo po, huwag tayong magpakabihag sa kayamanan ng mundo, kundi maghangad ng yaman sa langit. At yun po yung kaligtasan. Amen? Ngayon, ang tanong po sa inyo, ano ang ginagawa mo upang mag-ipon ng kayamanan sa langit? Paano po ba natin nasasabi nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit? Unang-unang kayamanan na binigay sa ng Diyos, time. Ang kayamanan, di lang naman po yung tumutukoy sa pera eh. Pag-usapan natin yung time. Do you have relationship with God? Parang wala po ah. Meron po ba? Ang tanong, bilang may relasyon kay Kristo, do you spend time with God? Baka mamaya, pati sa pag-attend, para tayong Christmas lights, on and off. Ganun po ba natin pinahalagahan yung oras natin sa Panginoon? Ganun po ba natin pinahalagahan yung yaman natin? Sa ganun, parang mo ba pinapakita na mas mahalaga si Lord? Pag on and off? O kaya naman pag may problema, doon lang pupunta. Doon lang maalala si Lord. Pag ang saya-saya, bahala ka Lord. Masaya ako eh. Pagdating sa another thing, pagdating sa time, do you pray? Nakipag-usap ka ba kay Lord? Paano ka mag-pray? Puro hingi? Lord, pengi pong ganito. Lord, pengi pong ganyan. Lord, bigay niyo po ako ng ganito. Or, baka mamaya, pag nagpe-pray ka, nakakalimutan mo mag-thank you. Puro ka hingi. Pag binigay ni Lord, sige Lord, diyan ka muna. Masaya ako eh. Ganun po ba natin pinahalagahan yung wealth na ganun po ba natin ini-invest yung time natin para kay Lord? Or baka naman mamaya kapatid, ilang taong ka ng Kristiyano, yung Bible di mo man lang nabuksan. Baka mamaya panakot mo lang sa multo yan. Kasi bakit? Nakabuklat lang na ganyan, di naman binabasa. Kapatid, wake up! Gising po! Baka po mamaya, masyado tayong nahihibang dito sa mundo. Nakalimutan natin na isang kayamanan na kailangan natin i-spend ay yung time. Time din kay Lord, hindi lang pera. Ang tanong mga kapatid, anong ginagawa mo para mag-ipon ng kayamanan sa langit? Pangatlong bagay mga kapatid, na pag-usapan po natin, keep in mind that true wealth
is in God alone. Kanino po natin matatagpuan ang tunay na kayamanan? Sa Panginoon. Hindi po sa mundo, sa Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoon, siya po yung source ng lahat eh. Ang problema, ang focus ng tao, yung blessing. Nakakalimutan nila yung nagbe-bless. Nakakalimut na ang laging focus ng tao yung provision. Nakakalimutan nila yung provider. Sino provider? Si God. Pero, ang mata natin at ang puso natin, nakaganyan no, dito sa pera. Sa kayamanan ng mundo. Dapat kapatid, hindi ganon. Dapat ang focus mo dun sa nagpo-provide. Kasi yung provision, nauubos. Pero yung provider, patuloy yan magbibigay sa'yo kapag ka doon nakafocus ang mata mo. Pag doon nakafocus ang puso mo. Amen? Kaya po sabi sa awit 49 verse 15, Ngunit tutubusin naman ako ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Tiyak na ililigtas niya ako. Ano po ang itinuturo dito ng salita ng Diyos? Hindi pera ang makakapagligtas sa atin, kundi ang Diyos lamang. Amen? Pangalawa po, si Kristo lamang ang tunay na pantubos sa ating buhay. Matthew 20 verse 28, ang sabi po dyan, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Kahit gaano kakayaman, kahit gaano karami yung pera mo, hindi ka ililigtas niyan, sapagkat kay Kristo mo lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Yun ang katotohanan. Ang kaligtasan ng panglangit ay hindi mo mababayaran. Dahil si Kristo lang ang paraan para maligtas ka. Ngayon, kung ang eternal life ay ibinigay ng Diyos sa iyo, how much more yung pangangailangan mo sa mundo? Hindi ka ba naniniwala na ibibigay sa iyo ng Diyos yan? Kung kaligtasan nga eh, kung ang buhay nga niya eh, binigay niya sa iyo eh. Bakit yung provisions, magdadoubt tayo? Eh kung yung sariling buhay ng Panginoong Jesus, inaalay niya sa iyo dahil mahal ka niya, wala ring imposible na kapag ka meron kang pangangailangan, ibibigay ng Panginoon yan. Amen? Wala tayong dapat problemahin. Kasi kung niligtas niya ang buhay mo, kapalit ng kanyang buhay, yung pera, malit na bagay lang yan. Wala kang dapat ika-stress. Wala kang dapat ikasamangot. Ngiti nga po tayo. At di mo ba ang ganda pag nakangiti? Mukhang meron. Di mo ba? Ngiti nga po, ngiti-ngiti. O, di ba? O. Labas mo natin ngipin. Mas maganda. Ang sarap po kayong tingnan kapag ka nakangiti. Kesa po yung nakasimangot. Gusto niyo po bang magmukha kayong merong pera? Ngiti po kayo. Smile. Sabi sa katabi mo, smile. Wag niyo nang pigilan, kapatid. Minsan lang naman kayong hingiti. Bigay niyo na lahat. Minsan lang naman tayong hingiti. Pag nakangiti po kasi tayo, nagpapakita ito ng positivity. Amen? And pag nakangiti, nagmumukhang mas nakakabata. Ano pong gusto niyo? Magmukhang matanda o magmukhang bata? Ay, smile po tayo. Sige nga po, smile. Yun, no? Di ba ba? Iti po tayo, mga kapatid. Wala po tayong dapat ikalungkot. Si Lord ang bahala sa'yo. Sagot ka niya. Amen? Ngayon po, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, makakamit natin ang tunay na kayamanan, ang buhay na walang hanggan. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, kanino ka tunay na nagtitiwala? Dito po sa earthly wealth? O sa kaligtasan mula sa Diyos? We have to change our mindset. We are not living dahil taga-mundo ka. You are living here kasi nilook forward mo yung pagpunta mo sa langit.
Huwag ka masyadong mag-spend ng time. Huwag ka masyadong mag-invest dito. Well, hindi naman masama mag-invest eh. Wala namang sinabi si Lord na bawal na mag-invest. In fact, maganda rin naman po na meron kang investment dito sa lupa. Kasi po, pagdating ng araw, meron kang ipon. No? Pero, sabi ko nga po, lahat ng sobra, masama. Dapat balance. Maraming tao po kasi ngayon, invest dito, nakakalimutan sa langit. And dapat hindi po ganun. Ang sabi po sa Psalms 49, ito po ay isang paalala na ang kayamanan ng mundo ay ito po ay panandalian lamang. Ngunit ang true wealth po natin ay ang buhay na walang hanggan na makakamtan po natin through Jesus Christ our Lord. Tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos ang tunay na yaman natin. Amen? Dahil siya lang ang may kakayanang tumubos ng ating mga kaluluwa. Walang kayamanang kayang tumubos ng ating mga pagkakasala. Ano po ang dapat natin gawin? Una, huwag tayong magtiwala sa kayamanan, kundi sa Diyos na nagbibigay nito. Trust the provider, not the provision. Magtiwala sa source. Magtiwala sa nagbibigay. Huwag kayong magtiwala sa material na bagay. Amen? Pangalawa po, gamitin ang ating yaman at buhay upang ipaliganap ang Ebanghelyo. Dahil meron tayo nito, itong true wealth na to, dapat itong kayamanan sinishare. Di po ba? Amen po ba? Amen. Huwag po natin ipagdamot kung yung konting salapi ay nabibigay po natin sa iba, no, na itutulong po natin sa mga nangangailangan, meron po tayong kayamanan na dapat ibigay, ibahagi sa kanila. At ito po yung yaman na totoo. Yun po yung buhay na walang hanggan. Baka po mamaya hindi po natin nagagawa ito. Ito po yung number 1 mission po natin, simula nung natanggap natin si Jesus. Ito po ay ipalaganap ang kanyang salita, ang kaligtasan. Para yung mga kaibigan po natin at yung mga mahal natin sa buhay ay matanggap din yung true wealth. Di po ba? Huwag po natin itong ipagdamot. At pangatlo po, ituon ang ating puso sa buhay na walang hanggan, hindi sa pansamantalang kasaganaan ng mundo. Kapatid, let this be a reminder na hindi ka taga rito sa lupa, taga-langit ka. And dapat, all should be balanced. Ano po? Alam niyo po, naalala niyo po ba yung rich man, tsaka si Lazarus? Naalala niyo po yun? Saan po pumunta yung rich man? Sa heaven. Tama? Tama po? Tinatry ko lang kung nagbabasa kayo ng Bible. Saan po pumunta yung rich man? Sa hell. Si Lazarus, saan nagpunta? Sa piling ni Abraham. Alam niyo po, etong illustration ng story ni Jesus timeless. Bakit po? Kasi po, yung rich man, ito yung mga tao na masyadong nakafocus sa panglupa. Ultimo si Lazarus, di niya natulungan. Puro pansarili, puro mine. Lahat, mine, lahat kanya. Pero saan mo pumunta yung lalaki? Sa Hades. Kasi nakalimutan niya na dapat nga pala may relationship kay Lord. Ang naging focus niya kasi lupa. While si Lazarus, although mahirap siya, beggar siya eh. Dinala siya sa piling ni Abraham. Ano pong pinapakita dito, mga kapatid? Na kapag masyado ka nakafocus sa lupa, hindi mo yan madadala sa langit. Hindi mo yan madadala sa kung saan. Samantalang yung heart ni Lazarus, kahit na napakahirap ng buhay niya, dinala siya sa langit. Kasi bakit? Ang focus niya kasi si Lord eh. Tingnan niyo yung difference. Yung rich man,
nabuhay siya ng pansamantala dito sa mundo ng masarap, pero ang kapalit, habang buhay na paghihirap. While si Lazarus, mahirap siya dito sa lupa, pero namuhay siya ng mayaman sa piling ni Abraham sa langit. Make a choice, mga kapatid. Hindi ko sinasabing magpakahirap kayo dito sa lupa. Hindi po. Ang sinasabi ko po, gumawa ka ng choice. Mas gugustuhin mo bang sobrang yumaman dito sa mundo? Na nakalimutan mo ang Panginoon, ang relationship mo kay Lord? Tapos ang kapalit ay habang buhay na paghihirap? O mas pipiliin mong maging kontento sa binibigay ng Panginoon sa'yo? Hindi ka naman paghihirapin ni Lord eh. Or pipiliin mo mas maging kontento na binibigay ni Lord yung pangangailangan mo, tapos ang kapalit, kayamanan sa langit. Saan po kayo doon? Pipiliin nyo ba yung una? Na yung rich man na kung saan probably marami siyang niloloko, marami siyang nilalamangan, marami siyang pinagdaramutan, or mas pipili, pero ang kapalit nun eternal death. Or mas pipiliin mong mamuhay na simple. Nakakatulong ka sa kapwa mo. Nakakatawid ka ng 1 week. Nakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Minsan nga, yung iba dyan, limoy pa pa. Iba ba? Pero ang kapalit, sa langit. Make a choice. Piliin natin yung tama. Amen? Sabi nga po sa 1 Timothy 6, verse 17 to 19, pagbilinan mo silang mayayaman sa sanlibutan ito, na huwag magnasang mataas ang pag-iisip, ni umasa sa kayamanang walang kasiguruhan, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng saganang lahat ng mga bagay upang ating kagalak, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa na mamahagi, maibigin sa pamimigay na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa tunay na buhay. Let this verse be a reminder, each and every one of us, na matatagpuan mo ang tunay na kayamanan, hindi dito sa mundo, kundi sa langit. Dahil ang tunay na kayamanan ay na kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa iyong salita, sa iyong reminder sa amin, Panginoon, na ang kayamanan ay wala dito sa lupa, kundi nasa inyo, Panginoon. Because you are the one who provides. You are the Jehovah Jireh, our God, who provides, Panginoon. And that's why we are asking, Lord, na tulungan mo kami to refocus our mind sa iyo, Panginoon, na siyang tunay na kayamanan. Nanawa, Panginoon, tulungan mo kami na huwag matempt, Panginoon. I know na maraming temptation na ino-offer itong world. Na sana, Panginoon, tulungan mo kami, Lord God, to say no. At ma-redirect ang heart namin papunta sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi magpapabaya at hindi nagpapabaya. Help us, Lord. At nawa, Panginoon, patawarin mo kami. If there are times na masyado kaming nakafocus dito sa world at nakakalimutan ka namin, Panginoon, redirect our minds, redirect our heart, cleanse us, Panginoon. Tulungan mo kami. Salamat na marami, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga pagpapala mo na ibinibigay sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. God bless, mga kapatid.
Kung sa puso mo ay di maiwasan ang pagmamahaw nito, mga kanukulan. Iyong alalahanin ay amang nagmamahal
and Heavenly Father, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na ito na kami muli ay nakapaglingkod po sa inyo. Maraming salamat Panginoon sa iyong presensya at iyong Banal na Espiritu, sa iyong pagsama sa amin hanggang sa matapos ang pananampahan ito. Naway naging kalugod-lugod kami Panginoon at naialay namin ang the best form of worship para sa iyo Panginoon. Maraming salamat din po Panginoon sa mga banal na salita na aming napakinggan, na may pagpalain mo ang bawat isa na nakapakinig. Pagpalain mo Panginoon at ipamuhay ang mga ito sa kanilang buhay. Kunin Panginoon ang iyong mga salita ay source of our strength, our peace, our joy, our will Panginoon. Iyong mga salita ay tunay na kayamanan para sa amin na nais namin may pamuhay. Maraming salamat Panginoon na through our relationship with you ay magkakaroon din po kami ng buhay na mananalig sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Sa aming pansamantalang pag-iwalay Panginoon, sa aming paghayo mula sa lugar na ito, ay samahan mo muli kami Panginoon ng iyong Banal na Espiritu. At taglay ng iyong mga banal na salita, make us shine, make us a shining light to others. Maging asin at ilaw ng Panginoon sa iyo. And make us a bold witness to your love and to the truth, na ang katotohanan ay ang aming Panginoon sa Kristo na siyang nagbibigay ng kaligtasan para sa amin. Maraming salamat din ko Panginoon sa iyong mga pagpapala na pinagkaloob mo sa bawat isa. At amin din namang ipamahagi Panginoon, share ang aming mga pagpapala na na-receive mo sa inyo, na natatanggap namin sa inyo. At hindi Panginoon ang inyong mga salita na aming ibahagi sa mga hindi mag-aapilagan po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at sa kaligtasan na aming natatanggap po sa inyo. Ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tanggapin namin ang pagpapala ng ating Panginoon. Sumasa inyo nawa ang mayamang pagpapala ng Diyos Ama, ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo,